Ito yung trade ko last time sa gold, last Friday 'to. So, explain ko sa inyo paano ko nakakuha ng profit. Dito tayo sa trading view muna. Usually, sa London session ako nagtitingin ng chart. Sa 5 minutes time frame 'to. Before ako mag-trade, tinitingnan ko muna ang previous price movements to see ano yung gustong gawin ng market. So, ito agad yung nakita ko. Merong consolidation dito before that trend line. So, pababa yung price. Consolidation. So, binrake niya pataas, nag-pullback sa support. Kung oras to ng trade ko, mag-entry ako dito sa pullback. Pero 3 a.m. to ng madaling araw, so hindi ko yan nakita. Tumaas ulit, bumalik sa demand zone, then nag-consolidate, binrake pataas, then pullback. So, dito na ako nakapag-entry. Yan yung i-explain ko sa inyo. Replay muna natin para ma-explain ko. Balik muna tayo sa London session. Ito kasi yung oras ng trade ko. So, delete muna natin to. Mamaya, lilipat tayo sa MT5 kung saan ako nag-execute ng trade. Okay, ito yung itsura ng chart nung pumasok ako. Una kong nakita consolidation pattern. So, ito yung previous na basa ko sa price movement, 'di ba? Kapag ganito kasi ang itsura ng chart, downtrend, consolidation, then breakout, usually inaabot niya tong taas. So, nag-expect ako dyan ng breakout from this pattern, pataas din. So, I'm looking for buy entry. Okay, dito tayo sa consolidation muna. Actually, binato ko 'to sa Telegram ko. Kapag ganitong may pattern, maraming possible entries. Ituturo ko na lang 'yan sa mga next videos ko. So, dito naghihintay ako ng breakout pataas. So, itong candle na 'to, medyo binrake niya yung trend line, pero hindi ako convinced. Gusto ko ma-close niya 'tong high na 'to. So, naghihintay pa ako ng isa pang candle. Next candle red, so hindi niya na-close, hindi ako nag-entry diyan. Then nag-adjust ako ng trend line kasi ito yung gusto kong ma-close bago ako mag-buy. So naghintay pa ako ulit. Na-break pataas yung candle pero hindi niya pa rin na-close tong high. So hindi pa ako nag-entry diyan. Naghintay ako ng isa pang candle, still hindi niya na-close 'to. Bumagsak yung price. Gusto ko mag-entry dito ng sell, kaya lang gusto ko bumalik dito sa area na 'to. Pero dumiretso na siya pababa, so hindi ko na 'yan hinabol. Nag-break siya pababa naman, still hindi ako nag-entry ng sell kasi gusto ko ma-break niya 'tong support. Resistance siya before, naging support. So kapag na-break niya 'yan and kinlose niya 'tong low, magse-sell ako. Hindi niya na-close nung low, hindi ako nag-entry diyan and 8 PM na 'yan. So, 4 hours na akong, nasa market. Wala na akong nakitang entry ko and may news ng 9:30. Most of the time, hindi ako nagte-trade ng news. Malalaki yung candles kapag may news, nasa 5 minutes time frame ako. So, 50-50 yung result sa akin. Yung iba gusto nila may news, yung strategy ko hindi pang news. So, iniiwasan ko yon. Since wala naman akong nagawang entry, iniwan ko muna si market, bumalik ako after news na. So, sa New York session na ako nakapag-entry. So, punta na tayo ng MT5 kasi doon ako nag-execute ng trade. Sa trading view lang ako nag-analyze. So, pinlace ko na yung mga lines ko katulad sa trading view kanina para may guide ako. Ito na yung itsura niya nang pumasok ako sa market ulit after news. Ito yung news na sinasabi ko, itong malaking candle na to. So, iniiwasan ko yan. Okay, so ito na yung price nung bumalik ako after news, binrake niya yung high, nag-pullback dito. Medyo na-late ako ng dating, dito ko sana gusto mag-entry sa pullback pero andito na yung price. Ang next entry ko kapag na-close niya 'tong high, magba-buy na ako. Ang taas niya na 'di ba, pero hindi ako mag-e-entry diyan kasi hindi pa tapos yung candle, so hindi pa siya nafo-form. So 'yan, nakita niyo bumagsak bigla ang haba ng wick, kaya importante na patapusin niyo muna yung candle na ma-form bago kayo mag-entry. So 'wag niyo siyang hahabulin. Hindi niya na-close, so meron ng bagong high, magba-buy ako kapag may candle na ma-close 'tong high. So, walang candle na naka-close ng high, then bumagsak pa siya. Which is mas okay sa akin kasi dito ko talaga gusto mag-entry sa pullback. Nag-entry na ako sa area na 'to, ang stop loss ko is dito lang sa baba ng support, sa baba ng previous high. Ang TP ko is dito lang kasi sa tingin ko mukhang nagko-consolidate siya, so possible magpapabalik-balik lang yung price. So, in 10 minutes, 2 candles, nakuha ko yung profit ko.
Then nag-enter pa ako ulit, ito yung iniintay ko kaninang entry, candle na mako-close niya 'tong high. So ito yung candle na yun, nag-enter ako diyan, TP ko is 1:1 lang. So yung stop loss ko dito lang sa baba. So, 15 minutes nakuha yung profit ko. So, nagtagal ako sa market sa London session, wala akong naging entry do'n. Hindi ako nag-force trade, ang naging entry ko sa New York session na. Few candles, nakuha na yung, profit ko. Normal 'yan sa trading, maghintay, 'di ba sabi nga trading is waiting. Minsan, ang tagal-tagal mong nakatitig sa market, wala kang makitang entry, walang clear entry signal. So, huwag kayong mag-force ng trades, if hindi clear ang market, iwan niyo. Balik na lang kayo ulit or maghanap kayo sa ibang market, sa BTC, Euro USD, USD JPY, kung saan kayo makakita ng clear structure. So, huwag niyong pilitin kapag wala talaga. Meron talagang mga days na hindi niyo maiintindihan si market, wala kayong makitang entry, hindi niyo makikita yung setup niyo, so huwag niyong pilitin, hindi naman need na araw-araw mag-trade. Sa mga beginners na gustong matutong mag-trade nang hindi alam saan mag-i-start or nako-confuse, so meron akong ginawang video guide, pang beginner siya, mga basic tutorials nandun.